and one name was very. I know we are all very familiar. We've heard his name. We've heard him talk. We've heard him speak during the campaign period, and I'm very much glad that we invited him and he gladly accepted this invitation. Without further ado, a labor leader, an activist for the people. Let's all welcome Attorney Luke Espiritu. So, thank you for that intro, and I feel honored to be invited here among my comrades in secular society. Tama ba? I just checked, 1 hour binibo para sa talk. Is that correct? Including Q&A. Kasi tatay ko ang sarili ko, I don't want to go over time. Siguro magsasalita lang ako ng 30 minutes and then Q&A. Right? Or depende. Or can you share the live to our group? Maganahan. So, this forum was organized in order to talk about first, ang mundo ng relihiyon. Na ang kabanggaan nito ay ang mundo ng secular na lipunan. At epekto ng mundo ng religious sa secular society in terms of mental health. Gusto ko lang bago natin baybayin itong conflict na ito at ang epekto nito pagdating sa mental health. Sa tingin ko, malaking bagay na magkaroon tayo ng tool in order to analyze this further. And in all questions of society principles, pag tinatanong ako ng mga tanong, isa lang ang framing ko sa mga tanong, sa mga issues na kung saan ako nagpapaliwanag. Ito ay ang pilosopiyang dialectical materialism. At ang dialectical materialism, yan yung isang filosofiya na nagsasaad na nauuna ang objektibong kondisyon. Nauuna ang material world. Saka sumusunod ang consciousness. Ibig sabihin, umiiral na muna ang mga bagay-bagay. And our explanations in ideological justifications for these things that are already existing ay didepende doon sa pag-iral ng material world. Ay, napakasimple lang yun kung tutuusin mo. Ano bang nauna? Bagay o kaisipan mo tungkol sa bagay? Siyempre, mas nauna ang bagay. Kaya ka man nagkaroon ng kaisipan tungkol sa bagay na yon, kasi umiral na yon, tapos saka mo ngayon, saka ngayon, yung pag-iral ng bagay na yon, it will create certain types of consciousness to make sense of the thing that is existing. Mas nauna ang bagay bago ang kamalayan. Ang kamalayan ay susunod sa bagay na umiiral. Simple. Di ba? Simple lang siya na prinsipyo. Pero sa buong mundo, ang filosofiya ay baliktad sa history ng humanity. Nagsimula tayo na hindi naman tayo scientific mag-isip. Kailan lang ba tayo nagkaroon ng scientific na framework ng pag-iisip? Recently lang, di ba? Siguro past 400 years, sasabihin natin. Pero for thousands of years, ang kaisipan ay baliktad. Hindi bagay ang umiral. Kamalayan ang umiiral. Nauna ang kamalayan bago ang bagay. Yan ang tinatawag natin idealistic o idealistang pagtingin sa mga bagay-bagay. And yan ay na-question precisely because human society has developed at nag-isip na tayo scientifically, hindi na tayo nag-iisip na idealistically, hindi na tayo naniniwala sa mga mito, sa mga legend, naniniwala tayo sa talagang kapag yan ay umiral at nakikita natin umiral, and we make conclusions out of that. Now, pero yung ganung filosofiya, while
dapat ito ay yung tinatawag kong idealistic philosophy, yung filosofiyang nauna ang kamalayan, bago ang realidad, bago yung material na kondisyon. Yung ganyang filosofiya ay umiiral pa rin kahit scientifico na ang ating mundo. And we see that in how nagka-clash ngayon yung filosofiyang yan at nananatili at ginagamit against yung mga katotohanan, against ang mga karapatan ng sangkatauhan. And what am I talking about? Okay? Ang religious na framework ng pag-iisip, kailangan natin niyang ilagay din sa kanyang sariling konteksto. Diba? Sariling konteksto. Lalong-lalo na halimbawa, prevailing na Catholic religion sa atin, umiral yan o lumabas yan sa isang period in history. Lumabas yung Catholic institutions, doctrine, beliefs, sa particular period ng lipunan natin na tinatawag natin feudal society. Okay? Kaya makikita mo, at hindi lang to yung Catholic kasi after that, nagkaroon ng mga iba't ibang mga derivatives ng Christian religion at mailulugar mo siya sa particular period in human history from slave to feudal society. And I think the conflict here between secularism and yung predominantly religious na pagtingin ay yung fact na hindi na tayo feudal. Di ba? Kapitalismo na tayo. Yung fact na dahil hindi na feudal, ang kamalayan ng sangkatauhan using that framework of analysis ay talagang aabante. Di ba? Aabante ang values, aabante ang kamulatan, magkakaroon ng ibang mga konsepto sa pagiging tao. Kung dati, nung panahon ng feudal, ang konsepto ng pagiging tao ay talagang subject ka lang sa higher being, sa Panginoon. Pero ngayon, umusad ang lipunan from feudal to capitalism na nag-usher in din ang scientific na pananaw, ang meaning ng pagiging tao ay hindi na ganun. Karoon na tayo ng mga konsepto ng individual freedom and human dignity. Diba? Freedom of expression, freedom to be yourself, hindi ka na subject sa higher being. Diba? Nagkaroon na tayo ng humanismo. Diba? So, ang conflict ngayon is, ang lipunan mo ay umiral, pero may mga nananatiling mga ideya that belongs to a bygone age, that belongs to the feudal age. And one specific example of that would be yung mga natitirang mga provisions sa ating mga batas na pinaparusahan ang offending religious sentiments. Diba? Kung saan nakakasuhan ka, pagtugad ka ni Vera, Pura, Luca, na ikaw ay isang artist, tapos ikaw ay nag-perform ng ama namin in an artistic way, talagang pinagtulungan at inasuhan. When we see na may clash ngayon yan. May clash. Ang lumang mundo na dapat ay alisin na. At ang modernong mundo na dapat i-usher in. An old world that should be ushered out and a new world that should be ushered in. Yan yung bakbakan ng ganyan. And makikita mo magdi-divide ngayon mga purveyors ng old values, purveyors of the old world, at ang gagamitin nila ay ang Diyos, ang religion. Na gagamitin nila yung framework na ang tao subject pa rin sa higher being. And of course, gusto natin na naabot na natin ang achievements ng kalayaan sa ganung klaseng pag-iisip, ibakbakan tayo. Yan yung nakikita nating conflict. And if we have to be true to humanity as a whole, dapat para tayo sa development of the human being.
na dapat sumabay ang development na yan sa development ng society, dapat sumabay ang pagbago ng mga institutions. Pagbago ng mga consciousness, ng mga attitudes, at pagbabago ng mga institutions. Sinasabi na at ina-assert ko na itong mga institutions na nandyan hanggang sa ngayon, dapat na yan ay isuka. They don't belong to modernity. Diba? Like blasphemy laws do not belong in the modern world. Kung saan may kalayaan ka mag-isip. In fact, I will be bold enough to say kung saan na may kalayaan kang hindi maniwala sa higher being. Kalayaan yun. In fact, it is even belief and non-belief, they are both protected in the Constitution. And according to several commentators, the freedom of belief is absolute. Sinong magdidikta sa iyo what to believe in? Sa iyo yan eh. It is absolute. And of course, corollary to the freedom to believe, which is absolute, is freedom not to believe. Meron ba namang pwede, estado ba naman ay pwedeng mag-impose ng non-belief? Ay, ang non-belief ay dapat i-punish. And if you have some expression, artistic expression, which shows your non-belief, like if, for example, treating religion as art, mag-i-express ka in an artistic manner. The phenomenon of religion, the phenomenon of Jesus Christ. You could express the symbol or the figure of Jesus Christ in many different ways. A religious person will express Jesus Christ religiously. A secular person will express Jesus Christ in a secular manner. And who's to say now na dapat yung secular person na yan na nirepresent si Yesu Cristo sa isang pamamaraan na secular, dapat yan ikulong at parusahan. That is anathema to our democratic society. That is anathema to the achievements of humanity over the past centuries kung saan we went from slave society, feudal, now towards capitalism. And we are fighting for a different world, a better world than capitalism. Lumagpas na ng ganun ang sangkatauhan. Gusto pa rin ninyo i-hold back sa feudal? Gusto nyo ba rin i-impose ang belief over non-belief? Ganun pa rin at mga institusyon na nandyan na outdated, outmoded na, and you are still pinapalamon, pinapasubo nyo pa rin sa sangkatauhan. Now that is the problem with Philippine society in general. Because Philippine society in general is so backward. Napaka-backward talaga. Sa pag-iisip, 21st century na tayo. And yet, how we analyze things, feudal na feudal pa rin talaga. I'll give you one example. Kung saan ako mismo ay biktima ng ganito. Like people na galit kay Duterte. Bakit sila galit kay Duterte? Kasi genocide ang ginawa. Di ba? 30,000 ang pinatay ni Duterte. Galit sila kay Duterte. Salita ako laban sa genocide kay Duterte. Palakpakan ang mga galit kay Duterte. Ayos niya ito nilo. Talagang masama ang EJK. Palakpak. Ngayon nagtumakbo si Marcos. May mga human rights violations si Marcos. Palakpakan sila sa debate. Kasi sinabi ko doon, si Marcos ay masama. Marami siyang human rights violation. Ayos sila for human rights. Tama yan na ito nilo. Ayos. Okay ka rin sa human rights. Ayos. Recently, ang mga Palestino ay pinagpapapatay ng Israel. So, kinundem ko ang Israel. Ay, ayaw na namin yan kay Atomilo. Pro-Hamas pala siya. Akala ko ayaw mo sa genocide. Galit ka kay Duterte dahil 30,000 ang pinatay. Ayaw mo kay Marcos dahil sa record ng human rights violations sa panahon ng Marcelo. Pumalakpak ka sa akin, di ba? Nung kinumbina ko na si Israel, naging pro-Hamas ako. Bakit? Alam mo, most of them will use religion.
most of them will say na, alam mo, ang Biblia, ang sinabi sa Biblia, ang lupa na yan ay para sa mga Hudyo. Old Testament in the 21st century, when we are already talking about a modern nation state, ay nung panahon nga ng Old Testament, wala pang nation state yun eh. Di ba? Empires ang unit noon. At yung mga Jewish people, despite the fact na nakasulat sa Biblia na chosen people sila, at poproteksyonan sila ni Yahweh, they were conquered. Ha? Yung Davidic kingdom, yung kingdom ni David, isang dot lang yon sa history ng lugar na yan. Pero yung karamihang history, hindi Hudyo ang nandyan sa Palestine. They were conquered by the Assyrians, they were conquered by the Persians, they were conquered by the Greeks, they were conquered by the Romans, they were conquered by the Arabs, they were under the Ottoman Empire, and in the 20th century, ang mga tao dyan ngayon ay Palestino. Hindi Jew. Kasama lang ang Jew doon sa lugar na yun, at kahit sila Jew, Palestino rin sila. Nationalismo, ang kanilang national identity ay Palestinians. Whether you're a Jew, you're an Arab, or you are a Christian, your national identity is different from your religion. Por Diyos, por Santo, 21st century na tayo. Nag-iisip pa rin tayo ng Old Testament. And can you imagine the absurdity of the Bible argument? And I will just point to you why it is absurd. And when you talk about the Jewish Holocaust, anong ginamit para i-justify ang pagpatay ng mga Hudyo sa Europe? Bible! Kasi sinabi nila ang mga Hudyo pumatay kay Kristo. And yung ganong klaseng pag-iisip which subsisted and existed for around 2,000 years nag-culminate sa Holocaust ng panahon ni Hitler. Before yung Holocaust na yan, pogroms were committed against the Jews. Pinagpapapatay ang mga Hudyo. Bakit? Kasi sila pumatay kay Kristo. Bible ang ginamit. To kill the Jews. Ngayon ang tanong, sinong pumatay sa mga Hudyo? Kristiyano! You're now foisting the Holocaust in order to justify killing the Palestinians? Guess what? Who killed the Jews? It's the Christians in Europe. At saan tumakbo ang mga Hudyo? Sa Ottoman Empire. Sa Palestinian land, sa mga Palestino, when nag-come sila, ay pinagpapatay kayo sa Europe, hindi kayo. Pinatira sa kanilang mga bahay. Ang mga European na ang kanilang religion ay Jews. And I'm going to emphasize on the word Europeans. Okay? Europe, they're from Eastern Europe. Ang nationality nila ay Polish sila, Russian sila, German sila. Hindi sila Palestinians. Kaya itsura nila, blonde, blue eyes. Ganon itsura nila. Now, ngayon, na gustong maghugas ng kamay, ng guilt, gustong maghugas ng guilt, ang mga Western governments, ang mga Christian Western governments, sa historic crime against these European Jews, gagamit na naman sila ng para i-justify ang Holocaust against the Palestinians. Napaka-malleable yung Bible, di ba? Can you imagine the Bible before was against the Jews? Now the Bible can be used for the Jews to justify Holocaust against the Palestinians. So you see, yan ang pinaka-danger sa isang lipunan kung saan umusad na dapat lahat. 21st century na tayo, gumagamit na tayo ng siyensya. In fact, gumagamit tayo ng modern nation-state concept. Hindi na tayo gumagamit ng ethnic, race, para mag-constitute ng bansa. Sa modern world, ang bansa ay kino-constitute hindi ng race, hindi ng dugo, di ba? Hindi ng religion. Kino-constitute siya ng tao na nandun sa lugar na yon na nagko-constitute ng isang political unit which we call a nation state. Yan ang modern concept. And now you see
na ang religion ay ginagamit para lahat ng mga modern ideas ay ipapaatras. Modern things that we have already achieved. Modern rights, modern concept, human rights, LGBTQ plus rights, women's rights. Anong ginagamit para yan ay patrasin? Diba? Bible and religion. Things that embody the values of the past. Magiging reaksyonaryo. And ang nakakatawa, si mga sarado, kandado, nating mga religious people, ay walang ini-exam. Dahil si Santo Papa nagsasalita na pwede nang i-bless ang same-sex union. Hindi niya sinabing i-legitimize niya as a sacrament in the Catholic Church. Ang sabi niya lang, maging makatao tayo. The church should be humanist. Makatao. Na ayan ay totoong nangyayari na may mga same-sex unions. Kapag pumunta yan at nagsimba sa simbahan, ang ibig lang sabihin mo, huwag mong palayasin. Kasi before, backward talaga. Pwede kapag naglalakad yan para mag-communion, pagka ang pare, nakita niya, same-sex couple, pwede niyang i-deny ang ostya dun sa same-sex couple. Pumupunta nga yan para mapalapit sa Diyos. Kaya si Pope Francis, sinasabi niya, pwede na natin i-bless ang same-sex union. Hindi pa siya sacrament. Hindi pa siya dinilegitimize bilang marriage. Ano sabi ng mga sarado, kandado? Ha? Pati si Pope Francis! Di ba? One daw, ang Vatican daw ay sinaniba na ng demonyo. May pangklase. Santo Papa yan ah. The head of the Roman Catholic Church. Diba? Akala ko ba may infallibility tayo dito sa Roman Catholic Church? So even institutions that have been known to be conservative and backward, if these institutions would try to adapt to modern times and become, responsive. They want to address human problems, relevant human issues. Even if these institutions before have been the bastion of reaction and conservatism, pagka sila mismo ay nagbago, guess what? Guess anong ginagamit laban sa kanila? Ang paniniwala sa Panginoon. Ang paniniwala sa Diyos. Kahit ang kalaban na ay si Pope Francis. Naging demonyo si Pope Francis. Di ba? So can you imagine, modern world at meron pang mga ganitong mga nalalabing na mga superstitious belief, di ba? Na binablind ang mata ng sangatauhan na huwag mag-isip rationally, mag-isip irrationally. May mga ganyan pang umiiral sa ating mundo. And because of this contradiction between where we are right now already, in the modern world, and yung pagkakataon pa ng mga old values and old institutions, to the bottom, it will cascade to your own family. Kung ang mga loved ones mo na ang pinanghahawakan itong mga makalumang kaisipan nila. And ikaw ay makabagong tao na. Modernong tao ka na may modernong kaisipan. Nagkakaskade itong conflict na ito hanggang sa pinaka mababa, sa pamilya, pinaka basic unit. Kinukontra ka na ng iyong tatay, ng nanay, ng kapatid. Kung ikaw ay LGBTQ at naniniwala sila, na kapag ikaw ay gay, ikaw ay demonyo. Paano ka ngayon magkakaroon ng healthy mental condition? At maraming ganyang mga conflicts. Right? Kung ikaw ngayon ay gusto mong magkaroon or exercise ang freedom mo of non-belief, nasa reliyosong pamilya. At ikaw ngayon ay makakaranas, halimbawa, ng discrimination. Makakaranas ng mga pang-atake, parang i-doubt mo ang sarili.
So this causes a lot of mental and emotional stress. Eh doon pa lang sa nagko-comment sa akin about my Palestinian side, na-stress na ako eh. Gusto ko na nga magpatingin eh. Baka meron na akong, ano ba yun? PTSD. Nakaka-stress talaga. Imaginin mo ang i-argue sa'yo, Bible. Eh yung pa naman ang wala ka talagang laban, di ba? Kasi every time pag sinabi mo, sinabi ng Diyos, tapos lang mo ba, di ba? Di ba? Nakaka-stress eh. It causes mental stress, emotional stress. And the solution to this all really is for us to fight for modernity. For us to fight for secularism. And for us to, itapon, isukan natin yung mga lumang mga kaisipan, values, at ang mga lumang institusyon. And reflected ang struggle na yan sa struggle ng mga kababaihan para lumaya. Yes. Reflected ang struggle na yan. Ang mga nag-hold back sa kababaihan ay yung mga old values. Kasi gusto lang ang mga old values na ang babae, ang kanilang katawan kinokontrol. Look at how morality is being framed. Di ba? Kapag religyoso ka, morality is being framed in what? Sexual morality directed against women. Immoral kang babae if you show too much flesh. Anong purpose doon? To control the woman's body. Di ba? Immoral kang babae ka kapag ikaw ay may karelasyong iba, humiwalay ka sa asawa mo. Dahil ang asawa mo, binubugbog ka, wala kang karapatang humiwalay. Kasi dapat ikaw submissive sa asawa mo. Yan ay, sinasubjugate kayo sa inyong katawan at sa inyong reproductive powers na subjugate. That's why ang mga moralidad ay takot. Takot sa free expression ng kababaihan. Takot na mga babae magkaroon ng power over their bodies. Power over their own sexual expression. Power over their own reproductive capacities. And gusto ko pa mag-on and on actually. Kung bakit ganyan? It's actually in order to protect private property. Panahon pa yan ni Kopong-Kopong. Ang mga kababaihan ay sinubjugate ang kanilang katawan. Bakit? Para yung konsepto ng private property ay pwede mo i-transmit from generation to generation to generation. It came about because of private property. And hanggang ngayon, yan ay pinangahawakan ng malaking prinsipyo ang pagkontrol sa katawan ng babae. This thing na gusto natin tumawid sa modernity is reflected in the struggle of the LGBTQ+. Na hindi tao ang LGBTQ+. Singaw ng mundo. Kasi sasabihin nila, ang ginawa ng Panginoong Diyos ay babae lang at lalaki. Paano yung LGBT? Sumingaw lang sa mundo. Di ba? Sumingaw lang. Babae at lalaki, si Alexander the Great to, same-sex eh. Hindi ba nila alam si Alexander the Great, the macho, conqueror of the world? Wala lang LGBTQ na term and concept before. Pero yung kanyang partnership ay same-sex sa kanyang best friend. Na isang makisig din na wala. Babae at lalaki, lumalabas na may ibang kasarian. At totoo yan. Ano yan? Singaw? So this conflict of modernity and backwardness, it pervades all our struggles. Women, LGBTQ, and even sa struggle natin against genocide. In general, we want to build a humane society. A free society. A humane society. A democratic society. And in this day and age, all of those backward ideas, they hold back our struggles. And we must not allow that. Yan lang po. Maraming salamat. Pwede ko sila lang sa 30 minutes lang pala. Amen! Amen! Lodi! Praise the Lord! Lodi! Question and answer? Alright, yes, question and answer. And any questions from the audience? Pwede ako nagtanong? Magandang umaga, Atty. Luke. Darren po.
gusto ko lang pong itanong sa ating kagustuhan na makabuo ng inklusibong lipunan. Ano lugar dito ng mga konserbatibo? Kasi lumalabas sa ating diskusyon, ang pinakamalaking puwersa na pumipigil sa ating progreso ay yung mga konserbatibong tao na naghihila sa atin pabalik dun sa mga lumang values ng lipunan. Pero kung gusto natin maging progresibo, kailangan maging inklusibo din tayo. Paano natin yung gagawin sa kanila? Anong papel nila doon? Sa palagay niyo po. Salamat. You know, when there is struggle, there is struggle. And the struggle itself will entail na magpapakang kayo. And we should not really be so worried about the fact na kailangan natin magbakbakan kasi yan naman talaga ang natural na proseso ng progreso ng lipunan. Ha? Class struggle is that way. Class struggle, umuusad ang lipunan from state, feudal, to capitalist society and onward towards a better society which is socialism. It's struggle that will do that. And we should not think na what will do that is actually yung mag-unite lahat because it will not happen. The struggle will be the one that will make sure na uusad tayo, mag-develop tayo. Therefore, kung kalaban talaga natin, ang mga conservative forces, Pwede pa chat ako. Makikichat ako kay Richard. ang protection na natin, yung karapatan Kasi natin. nag-chat di ko siya masagot. That's why we need democracy. Diba? No, they Hindi, will ano kay unite with Richard us. mismo. Diba? We have to defeat them Pwede pa ano. by force. Through democratic struggle, na proteksyonan ng karapatan natin makipagbakbakan Pwede pa. sa kanila. Yeah, sure. So let's not aspire na kailangan natin silang Bakit naman isama. phone? Well and good. Yeah, yung bagong phone. Kung makukonvert sila, no problem. Diba sabihin religion tayo, di ba po ano? Sabihin natin, hindi, paano tayo maging religion? Wala kang Diyos. Kaso, attorney, ang tanong ko po, dun sa constitution natin, ang ginagaranti is freedom of, no law shall be made to respect a religion or the free exercise thereof. Meron na po bang kaso sa Supreme Court na sinabi na yung atheism is not a religion? Kasi dito po, ang ginaranti is freedom of religion, hindi freedom of non-religion. I mean, sinabi niyo po kanina na yung freedom of religion is also freedom of non-religion. Pero meron na po bang precedent sa Pilipinas na yung sinabi na yung atheism is, yung atheism is also guaranteed by the Constitution? Meron na po ba? Not that I know of, pero I will be very, very surprised if there will be a ruling. It would really be a surprise because it is absurd. Na if you submit this question before the highest court of the land and ask the Supreme Court, yung bang freedom of religion, does it include freedom of irreligion or non-religion? Does it also guarantee non-belief in religion? I will be very surprised if the Supreme Court will say, no! It's just freedom for those who believe. Opo, No, of course not. Di ba? I'm very sure, and I will bet all my money, wala naman akong pera. I will bet everything to the fact na if this question is submitted before the Supreme Court will say the constitutional provision of freedom of religion protects non-belief, protects non-religion, protects irreligion, protects atheism, protects belief in the universe rather than God. Okay? Protects everything na pwede mong ipasok sa belief Kaya mo. mo na ako tatawagin. I'm pretty sure of that. Because I know that the Supreme Court is an institution that is built upon Republican democracy. And no Republican democracy worth its salt will ever say na yung freedom of religion does not cover non-belief. Pero wala pa pong precedent na umabot sa ganun yung... Well, nothing that I know of, there might be. Hindi lang siguro ako na nagbabasa na ng matagal ng mga jurisprudence dahil nandun ako sa kalye, sa mga magagawa, hindi na ako nagbabasa ng jurisprudence. Kasi isip ko baka darating yung panahon, aabot tayo sa ganun. Kasi sabi nyo nga, may struggle tayo. Baka meron na. Meron na kaya? O, para kasi Baka parang... meron. Pa-research dun sa ikaw. Oh, Research mo.
Opo eh. Yun nga po, tatanong ko po kung meron kayo as of, alam po. Right now, wala. Wala pa. Right now, wala Opo, ako. opo. Okay, yun lang. Masasite sa'yo. O tapos mamaya na pa ibang question. May question pa pero mamaya na lang. Question. Any question, sir? Any question from the online questions? Meron ba? Wala. Okay, question. From TikTok question. The question is, makaka-help po ba talaga sa bansa if mabuwag ang kapitalismo? Makaka-help po ba sa bansa mabuwag ang kapitalismo? Makaka-help siya sa humanity, hindi lang sa bansa. We must understand na ang kapitalismo ay past its progressive role. And I would still tell you, may progressive role ang kapitalismo relative to feudalism. Noong panahon, wala namang freedom of speech, wala namang freedom of assembly, wala namang freedom of movement. Noong panahon ng feudalismo, talagang baw na baw ka sa hari. Diba? Wala namang freedom of religion. Pero nagrevolusyon ang lahat. And tinalaga ng isang uri ng lipunan na noong panahon na yun ay masasabi natin revolutionaryong uri. Ang mga burgesya, tinalaga nila ang estado ng burgesya. And natapos ang progressive role ng kapitalismo. And of course, ngayon, umabot na ilang daang taon, ano na ang inabot ng kanilang pamumuno ng burgesya? Sira-sira ang mundo. We are talking here about nothing short of an apocalyptic scenario. Alam niyo naman ang climate change discourse, di ba? And it's not just a discourse, it's a science. The scientists are up in arms saying that if we continue on our mode of production, distribution, which is capitalism, actually, we continue ng ganito, ay hindi natin maabot 1.5 degrees scientific limit, everything will be irreversible. Umabot na tayo. Masisirain niya ang mundo. And I will not mention to you about the poverty that it causes in the midst of what? Material wealth that workers create all over the world, the famines, the crisis. I will not tell you about it. It's high time that we move on. It's just about developing our society. Hindi sakrosanct ang mga sistema sa lipunan. In the same way na hindi sakrosanct ang slave type of society. Hindi sakrosanct ang feudal society. In fact, hindi sakrosanct ang religion. In the same way na hindi sakrosanct ang kapitalismo. Naniniwala tayo sa kalayaan, tapos conflict yun na. If you hold a certain system as if it is the permanent ending of the human race, if you hold capitalism as something sacrosanct, di ba? Na klarong-klaro naman ang kanyang epekto, and we need to have a new society, which is socialism. Di ba? Klarong-klaro naman yan. Di ba? It is for the good of the entire humanity, not only of the Philippines. Hello po, Attorney. So, napansin ko po na bingo niyo po lahat ng mga progressive points po, no? Para lahat ng mga progressive positions, kompleto kayo. Paano, how is it for you po na nandito po kayo sa Philippines na relatively conservative? Even yung pinaka parang progressive camp natin is majorly religious. Even within sa party natin na mga leftist liberal party na Makabayan Black, marami pa rin religious, and hindi lang religious pati mas pro-capitalist, and actually marami mga idea na hindi along sa how do you see us moving forward? Like how long, or what do we need in order to succeed dun sa struggle na yun? Yan ay parang gera. May mga puwersa ka na kailangan na minomobilize. Yung pagbabago kasi hindi naman yan parang abstract na konsepto lang. Hindi yan na parang dinidream mo lang. Talagang actual na on the ground, may manifestasyon yan sa mga actual na bakbakan. And yung bakbakan na yan ay hindi lang ideological struggle. Bakbakan, physical na bakbakan. Like the struggle for a better society, isang front niyan ay ang labor struggle, ang mga manggagawa.
Ang kailangan gawin ng mga gagawa ay mag-create ng labor movement, ng workers movement, na malakas, na maging potent, powerful, and strong social and political force ang workers natin. In the same way na mga LGBTQ natin, may bakbakan sa ground. Di ba? About the democratic aspirations ng LGBTQ+. Maraming mga issues dyan. Same-sex marriage, wala pa, hindi pa na-legislate sa Pilipinas. Di ba? Ang gusto lang i-legislate na hindi pa makapasa-pasa sa OG bill, which is simply an anti-discrimination law. Hindi, anti-discrimination pa nga lang, hindi pa makapasa-pasa. Ano pa kayang pagkasal na mismo? Di ba? Yung maraming struggle. That it will entail also like creating movements by the LGBTQ+. At hindi nyo ba napapansin na binablunt ang LGBTQ+ struggle? Di ba? Binablunt ng mga kapitalista. Spinosponsor ng Pride March para hindi siya maging militant protest. Kailangan ang LGBTQ+ community natin pag-isipan din yun. Di ba? Na kailangan ito ma-transform natin ito into a vibrant, militant movement. And actual, mas pagbakbakan, storm ang legislature na matagal nyo nang binibinbin ang SOGI bill. And kulang pa nga yan. Storm, ilobby, labanan, makipagbakbakan. Dapat yung pag-aresto kay Vera Pura ay kailangan pumunta na kayo doon sa mga korte. Diba? Talagang ini-storm nyo yung mga backward institutions dito sa Pilipinas. Bakbakan yan. Movement building. The same with the women. The same with our farmers. Every social class, every sector that is oppressed under capitalism, they have to fight. Even the climate activists, the climate movements. Hindi lang dapat yan pumupunta sa COP28 o 29-30. Dapat actual, on the ground, physical. Di ba? Na ang direksyon is, we take power. Yun yung nakakalimutan ng mga movements eh. We have to take power and not leave power in the hands of the capitalists and the landlords who benefit, by the way, from conservative ideas. Because if they promote conservative ideas, that means society will not move forward towards change na kailangan gusto natin. Magkamag-anak ang pagiging konserbatibo at ang pagiging kapitalista at pagiging landlord. Magkamag-anak yan. So, kailangan natin mag-move forward. Kailangan natin ang direksyon. We have to capture power. Ganun dapat ang ating direksyon. Questions? Other questions? Nag-amin na ako. Ako rin. Amen. No more questions. Ano ang question? Pwede na ako magpahinga? Ano ba? Agree, ano na lang po, yes or no kayo? Can you agree po na capitalism can be a religion? Yes. It's the religion for the billionaires. You ask, sino ba? Yung pinagmayaman? Si Jeff Bezos, sino ba yung isa? Elon Musk. Diyos nila yan. Di ba? God nila ang money. I found my religion. Me too. That's the religion. Yeah. Yeah. Question, medyo legal na. Regarding po to dun sa doctrine na pronounced ng Supreme Court sa Estrada versus Escritor, yung benevolence doctrine. Sige, sabihin mo muna sa akin kasi naman ako nagbabasa ng tayo eh. Sinasabi ko dito is, kasi may unang-unang concept daw po kasi na is yung strict separation ng Jefferson rule. Sabi daw is, pinoprotektahan ng konstitusyon ang estado laban sa religiyon. Ngayon po, ang bagong pronouncement ng Supreme Court natin is, yung ano daw, itong estado, yung religion daw, pinoprotektahan sa estado. So parang nabaliktad po yung perspective. As a lawyer po, how can you add to defeat that narrative? Parang kasi po nangyayari is, ginawa na siyang president sa ngayon ng Supreme Court. Yes. Paano ba? Parang siya i-advocate if ever Yes, ng mga sorry. May lawyers, schedule. if ever Kasi sa interpretation lalo na sa kailangan conservative ng natin. participants for their study. So, Supreme baka Court, pwede, kung i-apply nila yung ano lang, kahit originalism mga
1 na hour. way of interpreting the Constitution. Okay. Pwede ka ba after? Yeah, Protection siya. basta Protection makakasal. siya Sige. sa freedom ng Thank you so much. religion. Hanap na lang tayo ng place. From Okay, sige. Thank you. Okay? Hindi siya, well, unfortunately, it might be popular, but it is not a protection of the state from religion. Hindi naman. So, dalawa yan. Hindi pwedeng mag-suppress ang estado ng reliyon, pero hindi rin pwedeng magpabor ng reliyon. Bakit? Protection din ng religion, hindi sabihin yun. Kasi kapag magpabor ka ng isa, di ba? So that also, means or results into yung hindi mo pagpabor sa iba. So para proteksyonan mo yung reliyon, totally, huwag kang magpabor ng reliyon, estado, huwag ka rin mag-suppress na reliyon. So freedom ito from the state, as all Bill of Rights are. So, paano ngayon kapag merong Kibuloy na naging presidente ng Pilipinas ay hindi na freedom of religion under the Constitution ang magagamit mo? Diba? Hindi na yan ang solusyon. Ha? Ang solusyon ay talagang kakalabanin mo sa bagong public opinion si Kibuloy. At sasabihin mo sa madlang tao na hindi yan appointed son of God. Diba? Kasi kung siya ay appointed son of God, what will prevent me from saying that I am the appointed Almighty God? Anak ka lang. Diba? So, public opinion natin siya nalaman. Na-inspire ako si Aaron. You can choose to refuse to answer. Is there anything na you can share with us about future plans regarding yun nga unang proposition sa natin sa current climate natin? Kasi parang napaka-uncertain na yun, parang ang nagpakontrahan Duterte and Marcos. So parang pwede niyong ma-share na parang team plan sa we can expect. Ang problem natin ngayon is nag-i-implode itong dalawang mga naghahari sa atin. Nag-i-implode sila, expected naman yon. Kasi ang kanilang pagsasama hindi naman base sa platforms of government, hindi naman nakabase sa ideolohiya, hindi naman nakabase sa prinsipyo, nakabase lang talaga yan sa power game. So, they are animated by the power game. And the power game is, hindi naman permanente ang mga interest na nag-align. Of course, pag umusad ang sitwasyon, darating sa punto yan na instead na mag-align ang interest nyo sa power, ay magiging contradictory, lalong-lalo na wala na kayo, inalis nyo na yung liberal democratic faction. Sino pa ang mag-content sa power? Di kayo lang dalawa. So therefore, nag-i-implode yung kanilang pagsasama. Ito dapat ang panahon para may titindig na tunay na alternatibo. Bakit? Kasi hubad na ang mga trapo, empty, bankrupt, walang alternative. Ito yung time na umabante. And I want to emphasize on the word umabante, lalong-lalo na sa diskurso, hindi umatras. Okay? Kung liberal democracy pa rin, ang ating gagawing alternative sa mga Marcos at Duterte, at ang mga diskurso at naratibo na ito ay simpleng sa narrative. Naibalik natin ang demokrasya, is liberal democracy. Diba? Balik natin ang good governance. At ang pag-explain natin kay Marcos at Duterte, hindi sila good governance, corrupt sila. Yun lang yan. And hindi natin i-take on ang gustong alternatibo ng masang Pilipino, which is, what about social inequality? What about that? Diba? What about elite rule? What about that? Kaya naman natin si Duterte ang nag-articulate about elite rule, about oligarchy. And alam natin, pag siya nag-articulate ng kalokohan lang, he's just using it para sa kanyang pag-accumulate ng power. Diba? Pero the masses wanna hear yung mga diskurso about social inequality. What about yung mga specific problems niya?
What about yung kabuhayan niya na pinapatay? Lalong-lalo na yung mga magsasaka, pinapatay ng mga tulad ni Manny Villar. Papatayin pa kayo ng tsa-tsa. Papatayin pa ng mga rice importer. How about that? Walang diskurso doon. How about the workers na hindi na nabubuhay sa kanilang sweldo, kontraktual sila? How about the urban poor? How about the mangingisda? How about the majority of our people? Anong papakain mo sa kanila? Good governance? And you go back to that discourse because we know that this alliance of Marcos and Duterte, they failed. And now you will say, tama talaga sinabi namin, dapat good governance eh. Hindi! Kailangan umusad tayo, hindi bumalingkad, hindi umatras. Itaas ang diskurso. Sasabihin natin, yan ang pamumunong elite. Yan ang pamumunong elite na bankrupt. Na ang consent ng masang Pilipino ay kinuha ng, sa pamamagitan ng fake news, false claims, manufacturing the consent of the oppressed. They are taking advantage of the desperation of the oppressed. And the discourse that we need to advance would be how the oppressed right now will break free from elite rule. Not simply good governance. Try mo kung good governance ka lang. Try ng Liberal Party na ibalik lang ang diskurso sa liberal democracy at maglista lang na mga so-called good governance candidates nila. Like for example, lista lang nila doon, lagay nila sila Bangino, sila ni kung sino-sino, without, taking on the challenge na itaas ang diskurso. Tingnan lang natin kung mananalo sila. Mare-recapture nila ang political power. Sawa na ang masang Pilipino sa trapo at sa elite rule. Diba? Kaya I put my hopes in the youth. Mga kabataan na tulad ninyo. Kasi kayo ang progresibong elemento sa lipunan ito. Actually, kayo, progresibong elemento, mga kabataan, kumakampi. Sino itong tumatawag sa akin? Pinatawagan niya yung tawag. Siya yata, Tony. NTFL ka, yari ka sa amin. Tumihimik ka na dyan. Decline. Yan. Nasa baba daw po sila. Level up. Level up. Level up tayo. Wala na dito sa mga politas. Okay? Sinukan actually ang 8 Diretso noong 2022 ayaw ng masa sa good governance. Ngayon, panahon ayaw, pwede bukas. Isusukan natin nila si Marcos at si Duterte. Ibig sabihin, may chance na mag-mature na tayo lahat politically. May chance. Bakit natin hihilahin balik sa good governance, sa liberal democracy? Bakit doon natin hihilahin? Tawid na tayo. Kailangan natin ng isang diskurso na mas makataong lipunan. Di ba? Kailangan natin ng diskurso na lahat ng mga struggles ng mga oppressed, tayo, kababaihan, LGBTQ, magsasaka, magagawa, lahat ng mga oppressed, diskurso ng oppressed ang kailangan natin bitbitin. Lahat ang aking inaasahan dyan ay kayo. Actually, I am PBM youth member and then I am ex-PBS. Actually, may gusto ko po itanong as PBM youth, anong magandang maitutulot lang? Ito hindi to question. Dito ang question na question. Curious lang po. Tawag po dito. Ano po magandang maitutulot po ng opposition sa bansa at saka sa constitution regulation? Pagka-revise po ng constitution po ng opposition. Ano po magandang maitutulot ng opposition? Okay. May answer a while ago. Mahaba kasi kaya yung isang point ko nakalimutan ko eh. And ngayon sa tanong mo, ito actually ang point ko. Who is now opposition? Who is opposition? Liberal? Opposition? Duterte will be opposition? They are contending now, they want to present themselves as the opposition. Liberals, Duterte himself and his faction will become opposition. Who is opposition?
Actually, I don't consider that opposition. That's why I'm telling, sabi ko kanina, kailangan na natin mag-create ng diskurso ng oppressed. Kasi yun ang totoong oposisyon. And to answer your question, may magagawa ang ganyang oposisyon para maguhin ang ating lipunan. That's why it's high time, buti sinabi mo na Duterte youth ka, BBM po, BBM. Duterte, sorry. Kapag Duterte youth ka, patay na ako. Buti na lang si BBM, hindi naman pumapatay. Hindi pa sa lilaw. Letag. BBM youth ka. So, may mga BBM na kung ano. Ang what is, ano yun, ang totoo ngayon, babae ka, di ba? Abi ka. Di ba? Ano ka? Nag-iisip ka na malaya. Secular ka. Di ba? At hindi ka naman asidero. Hindi ka naman kapitalista. Magiging part ka ng labor force. Di ba? Yan ang mga unities actually na kailangan natin. So what kung BBM ka? So what kung si Atty. Luke anti-BBM, anti-Duterte? Pro-manggagawa naman ako, pro-women ako. Di ba meron tayong pagsasama? Na mas malakas pa ngayon? Personalidad lang yan Di ba? And the reason why I oppose them is not because simply of personalities, because of principles. Principles that will also protect you, women, protect the LGBTQ, protect all the oppressed. So ano pa kailangan natin yun? Kailangan natin ng diskurso ng oppressed. Kailangan natin ng totoong oposisyon. Kailangan natin na hindi na tayo babalik sa mga so-called traditional type na pag-define opposition, which is simply mga trapo na wala sa power. At gagawin na lang nila tayong pon, nakakampi sa kanila kasi wala sila sa power. Di ba? Tulad ng sinabi ko kanina, ang kailangan natin, we capture power. Tayong mga oppressed. We should capture power. And until we are able to do that, ganito lang ang politika sa buong Pilipinas. Wasak-wasak, bulok-bulok, at ang konservatismo, reactionary, pagiging reactionary with the full swing. Okay, thank you po. Thank you. Okay na siguro, no? O may maghahabol pa. Okay. Hindi na, wala na. Thank you. Thank you. Bravo. Kailangan ko pa si Atty. Luke, pasensya na po. So, we are almost out of time. Thank you so much, Atty. Luke. So, okay na rin. Pwede na namin. Wait, sandali lang po ha, mag-picture taking muna kami. Picture taking tayo ng Tony. Sorry kasi may